Hey guys, what's up ulit sa aking YouTube channel. And guys, for today's video, bago natin simulan ang topic natin ngayon, ay kailangan mag-intro muna tayo. Intro, pasa! So hey guys, bumabalik-balik na naman po tayo sa review ngayon kasi wala na po akong maitatopic. And kagabi lang ay may nagtanong sa akin kung ano daw ang sekreto ko about dito sa peklat ko, kung bakit siya naglalightin. So, eto yung tanong niya. Ayan. Tinanong niya ako kung ano daw ang sekreto ko, kung bakit daw naglilightin. Dati daw, napakaitim nito, tas napakakapal nito, parang may tubig, ganon. So, bago ko sasabihin sa inyo yung sekreto ko, guys, ay, syempre, may mga bagay na isi-share muna ako sa inyo kung paano ko nakuha yung techniques na magpapaputi nitong peklat ko na ito. 'Di ba? Kailangan may i-share tayo, guys, para pangpataas din ng time char. Hindi, guys, joke lang. So, dati, guys, talaga natatakot o nahihiya po ako magsuot ng mga ganitong damit. Yung klaro-klaro talaga itong peklat ko na to. Kasi dati malaki to, tapos napakaitim or hindi siya maitim talaga. Parang may pagka dark brown or something, or maroon, ganun yung kulay niya. Na klarong-klaro talaga siya, at yun po yung unang nakikita ng mga tao sa akin kapag nakikita nila ako or kinakausap nila ako. Lagi na tinatanong, ano yung nasa dibdib mo, na paano yan, anong nangyari dyan, ganon. So ang daming Canemon Jones na mga sinasabi nila about this. Minsan nga sinasabi nila na chikinini po siya, guys, sabi nila. So, di ba, nakakatawa kasi lagi nila tinatanong, chikinini ba yung nasa dibdib mo? Ano ba yan nasa dibdib mo? Ganun. Pero ang daming chismis about dito sa dibdib ko na peklat. Kahit nga mga kaklase ko dati, tinutokso ako, andyan naman yung may chikinini sa, sa dibdib, ganun. Ako naman, mabait tayo. Hindi natin sila pinapatulan. Hinahayaan ko na lang sila. Pero, nasa sarili ko na kailangan ko siyang paputiin, kailangan siyang maging lighten, kailangan ko siyang pagandahin, ganun. Or, parang, kailangan mawala to. Yun talaga yung naisip ko. Minsan nga naisip ko, kapag inano ko ba siya ng kutsilyo, kasi nga napakapal nito, guys, malaki talaga to dati. Tapos sabi ko, kapag inano ko ba to ng kutsilyo, mawawala to. Yun na yung naisip ko, kasi nga lagi nila ako tinutokso about dito sa peklat ko na to. Tapos, syempre, mga ano pa tayo doon, mga bagets-bagets pa tayo, mga bata pa tayo. So, hindi ko na lang sila pinapakailaman, hindi ko sila pinapatulan sa mga sinasabi nila about sa peklat ko. So, ayun, habang patagal ng patagal, naisip ko na mag-search ako sa YouTube kung ano yung mga sekreto ng mga tao, kung paano nawala yung peklat nila, kasi hindi ko naman siya kayang ipatingin sa doktor, sa mga nakakaalam sa klase-klaseng peklat, diba? Kasi sa pagkakaalam ko, keloid ako. So, buhay po yung mga peklat ko talaga. Kapag nasusugatan ako, buhay talaga yung peklat ko, tas parang malaki siya, tas maitim, ganon. Tapos, tumitingin-tingin ako sa YouTube kung ano yung sekreto ng mga tao, or kung ano yung mabisang paraan para maging lighten yung maitim kong peklat dito sa dibdib. So, yun, nag-search ako, ganon. And may nakita ako about Sebo de Macho. Pero bago ko i-share yung Sebo de Macho, kung paano ko siya ginagamit, guys, eto muna yung mga picture ko dati. Ito muna yung mga picture ko dati na napaka-itim pa po nito, guys. So, ayan, i-share ko sa inyo. So, yan po yung mga pictures ko dati. Diba, napakarami, tas napaka-itim. So, nakakahiya talaga, guys. Kasi, akala nila, minsan nga, guys, napag-isipan ako na may grupo daw ako. Tapos, yung grupo ko na yun ay paso daw po ito dahil sa grupo ko, ganun. Pero hindi naman po talaga to yun, kasi wala po akong ganung, wala po tayong intensyon sumali sa mga ganyan-ganyan. Susugatan ko lang yung sarili ko para lang
ganun, tapos sa dibdib ko pa susugatan, di ba? Kakababae kong tao, ganun. Tapos, ayun na guys, punta na tayo about Sebo de Macho. Nung una guys, eto siya guys, ayan. Sebo de Macho. Nung una guys, hindi ako naniniwala. Kasi, anong power ng maliit na to sa peklat ko? Napakalaki ng peklat ko, tas napakaitim. Aanhin naman neto yung peklat ko, iipapahid mo lang naman ito lagi or something. So, hindi talaga ako naniniwala about Sebo de Macho dati. Tapos, parang okay, trinay ko siya. Tapos hanggang 1 month ko na siya ginagamit, wala naman, hindi naman siya effective. Walang nagbago guys. Tapos, parang naisipan ko, gusto ko nang tigilan to kasi wala talagang nagbago, promise. Tapos sinabi ko dati na, ay nako, nagluloko lang sila about this Sebo de Macho, hindi naman yung totoo, wala namang nangyayari sa peklat ko or something, ganun. Then, a while, parang okay, pinagpatuloy ko pa din siya hanggang 2 months na. So 2 months nakikita ko parang nagbago siya, parang naging lighten siya ng konti, ganun. Nagla-lighten siya ng konti. Tapos yung time na nagbago na, so hindi ko na siya naisipang tigilan. Okay, pinagpatuloy hanggang pinagpatuloy. Hindi ko sasabihin na yung gaya ng sinasabi nila, 7 days magla-lighten na siya or 1 month magla-lighten na siya, kasi hindi po totoo yun. Or baka sa experience ko lang guys, hindi yun totoo. Pero baka sa kanila, sa ibang peklat, kasi klase-klase po yung peklat, diba? Klase-klase po yung peklat. So baka sa kanila 7 days or 1 month lang naging effective, nag-lighten na siya. Pero kasi guys, sa experience ko, 1 year plus po gumamit nito bago naging ganito. Okay? 1 year po na gumamit ako nito bago naging ganito, hanggang sa pinaniniwala na ako na effective siya. Kasi syempre kailangan natin ng mura, kasi guys, nabibili ko lang to sa Watson, and alam nyo kung magkano to, it's 27 pesos. So ayan, 27 pesos in 1 year, diba? So okay na yun, kaysa naman kahit napakamahal, kasi di ba may klase-klaseng gamot ko sa peklat na napakamahal. Yung iba nga naging 400, 300 pa yan, tapos nire-review din nila sa YouTube, gano'n. Nakikita ko, ako, wala pa naman akong worth. Tapos, wala din tayong panggastos ng mga ganong kamahal na gamot sa peklat or pampalighten sa peklat. So, yung binili ko is eto, kasi nakita ko sa vlog pa nga, nung 25 lang yung sinabi niya. Nabili ko siya dito sa amin is 27 pesos. So, ayun, diba? 2 piso lang yung gap. Tapos, nun, hanggang 1 year, hindi lang naman ito, kasi pinasabay ko din yung lemon. Calamansi juice, guys. Calamansi juice, lagi ko. Habang pinapahid ko to, tas nagpapahid din po ako ng calamansi juice sa aking peklat dito. So, pinagsabay ko po yung calamansi juice at saka itong Sebo de Macho kung bakit nagkaganito po siya. So, hindi lang po ito. Gusto ko lang pong linawin, hindi lang po ito yung gamit ko. Pinagsabay ko po sa lemon juice. Okay? Pinagsabay ko po siya sa lemon juice. So, gusto kong itry din po ninyo. Pero bago po nyo itry, is magpa-consult po muna kayo sa mga nakakaalam po anong klaseng peklat po yung nasa inyo, kasi may ibang peklat na hindi siya umi-effect dito sa Sebo de Macho. So, kailangan talagang ipatingin sa nakakaalam ko anong klaseng peklat po yan sa inyo. Kasi ako, although ako hindi po ako nagpapatingin about dito sa peklat ko. Kusa ko na lang po siyang tawag dito. Nilagay, kasi nga din nakita ko sa YouTube, 'di ba? Para tayong kung may nakita tayo sa YouTube or something na effective sa kanila, bibili ako nito kasi baka maging effective to sa akin. So ganun po ako, guys, para akong syunga sa sarili ko. 'Yun. So ayan guys, bago natin tapusin yung vlog na to, ay papakita ko na sa inyo ang before at after ng peklat na ito. So, yun lang po mga ka-sunflower ko. Oy, alam ko na miss niyo yung mga ka-sunflower kong sabi. Tapos, guys, bago ko pala i-end yung vlog na ito,
ay gusto kong magpasalamat sa mga nakasubscribe sa akin. Sana din po guys, sa mga nakanood po nitong vlog nito, na hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo guys. Kasi pag naka 3K po tayo guys, ay may pakulo po tayong gagawin dito sa aking YouTube channel. So that's my vlog for today, and kung may gusto pa kayong vlog na gagawin ko, i-comment ko na sa baba, and please don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para lagi kayong update sa aking susunod video. Bye mga ka-sunflowers ko, love ya!